langis, you know. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Yes mga kabasic, welcome again sa ating channel. At ngayon, meron tayong ulit na gagawin dito, Honda TMX 155. At ang gagawin natin dito is magneto kit naman ng ating papalitan, no? Yung oil seal at saka tatlong o-rings ng kanyang mga seals, okay, ng kanyang oil para hindi tatagas. Kasi dito, sa baba, okay, dyan tumatagas yan, no? Dyan. So, magpapalit tayo ngayon. Atin natin gagawin. So, enjoy, sit back, and learn. Okay, mga kabasic. Tanggalin natin to. Ayan. Gamit tayo ng, syempre, 8mm na T-wrench natin. Ayun. Check natin sa loob. Dito. Lawan natin. Yan. Yun o. Kita nyo yung mga kabisig. Hawakan natin. Yun o. Oil. Ito mga kabisig, pasadya ng company na lagyan ng para pag nagtagas na oil dyan, is may dadaanan siya dyan. Okay? Alright. So confirm, may tagas na ang kanyang dito. Sa plate ng kanyang magneto dun sa loob may tagas na, kaya gawin natin yan para hindi siya tagas ng tagas. Meron pala dito, ito po, you know, kita ba, yun, langis, you know. So check natin yan, buksan natin to. Alright mga kabisig, bago natin tanggalin ay ating pull out yung ating magneto. So i-top dead center muna natin yung ating piston. So yan mga kabisig, natapos na nating i-top dead center yung ating piston. Ngayon syempre kailangan kontrahin natin ang ating magneto. So gamit tayo ng pangontra, yan. Yung Y tools natin, yan. So isabit nyo lang dyan para makontra siya habang luluwagan natin yung kanyang nut dito sa kanyang magneto. Alright. So ayan, paluwagan na natin. Counterclockwise ang gawin natin sa nut nya. Paluwagan natin at tanggalin ang nut natin. At meron po yung washer sa loob. Isang washer yan, sinungkit natin. Okay, and then okay na, ready na tayo na i-pull out yung ating magneto. Gamit tayo ng yan, puller natin. I-lock lang natin yan. Tapos yan, paigpitan natin para hugutin niya yung ating magneto. Okay, yan. Yun, okay na yan. So malambot lang siya. Kasi hindi ito yung mga Japan na hindi na ito yung mga matitibay na parts ng Honda. Okay. Ayan, so yan, tanggalin natin yung ating magneto. So ayan mga kabisik, no? Next natin is yung mga screw ng kanyang pulser at saka stator. So tatanggalin natin yan. So gamit tayo ng magandang pangtanggal yan. Meron tayong impact na screw wrench natin. Ayan. So yan mga kabasic, ilagay lang natin sa side para hindi tayo maabala dun sa ating pagtanggal ng kanyang yung plate ng magneto natin. At diyan nakaloob lahat ng ating mga papalitan. So ngayon mga kabasic, meron tatlo dyan na tatanggalin natin na mga bolt. So gamit tayo ng 8mm na T-wrench ulit. Yan, tatlo yan. So yan, pagkatapos niyan is sungkitin lang natin ng dahan-dahan yung plate na yan para yung kanyang oil seal sa loob ay mahugot kasi nakakuha lang naman yan. Naka-intact dun sa kanyang crankshaft. Yan. Okay, so after bumuhos yung mga oil natin, na-drain na natin din yan ng oil niya, bunutin na natin yung kanyang magneto plate. Ayan. So kung mapapansin natin dito sa plate niya, yung o-ring dyan, ay marami na siyang gasket, silicone gasket. Okay, so naglagay na sila ng gasket. May spring pala doon mga kabisik. Huwag natin kalimutan na tanggalin at ibalik mamaya. So ayan, so tumigas na rin yung kanyang oil seal. Yan ang pinaka kailangan na napakaganda yung ilagay natin dyan na original dapat na oil seal. Kasi dyan yung malakas yung force ng
ating oil. Yan, so dyan yung papalitan natin. Meron dyan isa, meron sa baba, at saka dyan sa sentro natin na oil seal natin, at saka o-ring sa kanyang plate. So linisan muna natin lahat yan, and then ikabit natin yung mga pyesa. Okay, dyan mga kabasic is bunutin lang natin yung pin, yan, ng long nose or pwedeng plies. Yan, so andyan yung isang papalitan natin na o-ring. Okay, so yan ang una nating palitan. So yan, sungkitin nyo lang yun yan, no, ng screw, or yung maliit na screw para matanggal. Tumigas na rin yan mga kabasic. So yan mga kabasic, so susungkit natin yung kanyang o-ring yan sa may pin niya. Okay, and then kabit natin yung bago, yung nakita natin na nilagay din na Teflon. So naglagay na rin sila, di ko alam kung original ba nilagay dito or local, or hindi sila nagpalit, kaya naglagay sila ng Teflon at mga gasket maker, okay, sa kanyang mga o-rings. Ayan mga kabasic, natanggal din natin yung nandyan sa baba. Merong o-rings din dyan, o-ring. Ayan, so dahan-dahan lang. Paghugot natin, meron yung dalawang washer. Okay. Bronze washer pala, dalawa. Ayan, no, nakita natin yan, mga kabasic na maraming nilagay na sari-sarit saya. Ano? Ayan, no, ang dami, oh. Oh no, diba? So talagang tatagas na talaga yan yung oil natin dyan, kasi hindi man talaga napalitan yata, no? Nilagyan lang yan ng gasket maker. Okay, so ayan na, tanggalan natin yung lahat ng papalitan natin ng o-rings at saka oil seal. So linis-linis lang natin yan, tapos ikabit na natin. So ayan mga kabasic, so natapos na natin ikabit yung mga o-rings nya. Yan, lagyan lang natin ng konting grasa para pampadulas dun sa lagay natin sa ating pin. So sa paglalagay dito, medyo mahirap, kaya kailangan natin napupukin natin ng konti. Yung tama lang para pumasok siya. Alright? So inix natin tong nasa baba natin na tinanggal kanina. So tandaan yan, nakaharap dapat yan sa inyo pag salpak natin, no? Yan. So medyo by spring yan, tinutulak niya yung nasa loob para yan yung isang nagle-less na, para mag-less vibration yung ating motor. Yan yung washer na sinasabi ko na bronze washer, dalawa yan. Yan sa likod yung isa, at saka sa harap yung isa, kasama ng bolt. Okay, yan. Pasok lang natin dahan-dahan, then ang gawin natin dyan, pupukin natin ay higitan natin yan, bolt nya, tapos pupukin natin dito sa may uluhan nya, okay, para pumasok, and then ikon natin ulit, pahigitan natin, pupukin natin doon para maganda yung pagpasok nya. So yun mga kabasic, so last na natin tong ating oil seal sa kanyang magneto plate. Okay, yung may sulat, yun yung ilagay natin sa loob. Yung nasa harapan, yun yung may gewang. Okay. Yan. So original lahat yung ating kinabit para sure na good yung ating motor, walang tagas. Okay, yan. So syempre hindi tayo maglalagay ng kung ano-ano dyan, no, ng gasket maker or ano yan. Diyan, huwag kang kalimutan yan, yung spring bago yung ating magneto plate. Ayan, so ilagay natin yung tatlong tornilyo na nalis natin na 10mm. So balik lang natin yan, and then tapos na tayo mga kabasic. Ganun lang palitan yung nasa loob ng ating plate. So lagay na natin yung ating stator, and then yung pulsar, and then tapos na tayo mga kabasic. So thanks for watching, and please subscribe sa ating YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, at God bless sa yung lahat.